Natapos tayo kung saan ay pumasok na ang ating bida at ang keykeeper sa loob patungo sa tunay na pintuan ng Great Hall o tinatawag na arena. Dito ay nakasalubong nila ang iba't ibang klase ng mga halimaw, na walang kahirap-hirap lamang na tinalo ng ating bida. Habang ang Constellation naman ay tila hindi pa rin nawawala ang takot sa tuwing pinagmamasdan niya ang mga ito. Nang mapansin ito ni Juyok na tila wala ito sa sarili ay pinaalalahanan niya itong dumb-aikit lamang sa kanya kung ayaw nitong mamatay. Dahil sa dami ng mga halimaw ay hindi siya sigurado kung mapoprotektahan niya ito. Nang matapos maubos ang mga halimaw sa kanilang daan ay mabilis na tumakbo ang dalawa, at hindi nagtagal ay tumambad sa kanilang harapan ang isang malaking pintuang patungo sa arena. Subalit bago pa man sila makalapit dito ay isang malaking halimaw na kawangis ng lobo ang humarang sa kanilang daanan. Namamangha na sinabi ng ating bida na hindi pa siya nakakita ng ganitong klaseng halimaw. Tugon naman ng keykeeper na dahil ito sa pagkasira ng time at space ay nagkalat dito ang mana dahilan upang mag-mutate ang halimaw. Habang abala ang dalawa sa pag-uusap ay umatake ang lobo ng isang suntok patungo kay Juyok na madali naman itong naiwasan. Sinubukan niya itong hatiin gamit ang kanyang sandata subalit may kakayahan itong mag-regenerate. Kaya't ginamit nito ang kanyang mana at malakas na iwinasiwas ang kanyang espada, dahilan upang magkaputol-putol ang braso nito at mapasigaw ng malakas. Nang makita ni Juyok na gumana ang kanyang plano ay kaagad niya itong sinundan ng isa pang atake na nagresulta sa pagkahati ng halimaw. Nang makita ng keykeeper ang nangyari ay hindi ito makapaniwala na madali lang natalo ng ating bida ang halimaw na halos mas malakas pa sa kanyang mga kasamang constellations. Kaya't naisip niyang maaaring si Juyok na ang pinakamalakas sa karamihan ng constellation. Habang abala siya sa pag-iisip ay kaagad nitong inutos sa kanya na buksan na ang pintuan. Hindi na nagdalawang isip pa ang keykeeper at mabilis itong sumunod. Hindi nagtagal ay lumabas na ang mga pintuan ng arena sa mental realm ng mga constellation. Hindi pa nagtatagal mula nang bumalik si Juyok mula sa passageway, biglang bumulusok sa kaguluhan ang buong mundo. At ang karamihan sa mga constellation ay halatang nabigla sa bigla ang muling pagbubukas ng Great Hall. Saad pa ng ating bida na matapos nilang buksan ang pinto sinubukan niyang dalhin ang Sword of Insanity sa mental realm. Ngunit nabigo pa rin siya. Ang lubos niyang ipinagtataka ay sa tuwing nagagawa niyang makapasok sa mental realm, bigla namang naglalaho ang pinto sa sandaling matawid niya ito. Ngunit hindi lang Great Hall ang hindi niya malapitan, kaya't ginamit ng kanyang mga disciple ang pinto upang magsama-sama sa iisang mental realm, ngunit hindi pa rin siya makapasok. Kaya't nagpasya siyang tanungin ang keykeeper tungkol dito, subalit sinabi nito sa kanya na marahil ang arena mismo ang ayaw magpapasok dito. Dahil alam naman nila na ang Labyrinth Master pa rin ang gumawa nito. Sa tingin niya ay wala na siyang magagawa kundi tanungin ang gabay patungkol sa bagay na ito. Labis ang kanyang inis sa Labyrinth Master dahil ang kaysa-isa niyang pag-asa upang makita ng sama-sama ang kanyang mga disciple ay malabong mangyari. Ang orihinal na plano niya sana ay puntahan ang Great Hall, hanapin ang pinto ng constellation na konektado sa Sword of Insanity at tiyaking disciple nga niya ito. Ngunit ngayon ay hindi niya alam kung paano ito gagawin. Hanggang napangiti ang ating bida at naalala niyang maaari nga palang magtipon ang kanyang mga disciple sa arena, at sa tingin niya ay gagana ang kanyang plano. Sa kabilang banda, sa loob ng Great Hall ay dumating na si Dummy upang makipagkita sa kapwa niya disciple. Tinawag siyang rascal ni Cookie dahil sa late daw ito, habang si Scaredy naman ay mabait na bumati sa kanya. Sinabi ni Dummy na ganito ba daw ito bumati sa kanyang senior sister, dahil dito labis ikinainis ni Cookie ang narinig sapagkat isang linggo lang namang nauna ito sa kanya, hanggang sa humaba na ang pagtatalo ng dalawa, kaya't pumagitna na si Scaredy at ipinaalala na hindi sila nagpunta dito para mag-away. Dahil dito ay napahinto ang mga ito at napagtanto na may misyon pa pala silang dapat gawin, sinabi ni Dummy na kung ganun ay gawin na nila ang nais ng kanilang master, at siguradong magiging masaya ang paggulpi nila sa lahat ng nandito. Ilang araw ang nakaraan ay sinubukan ng ating bida na papuntahin si Scaredy sa mental realm ni Dummy, na matagumpay naman itong nagawa. Matapos nito ay nagpadala siya ng mensahe kay Adelia upang ipaalam na nagawa siyang mahanap ni Scaredy alinsunod sa utos ni Juyok, kaya't ipinaalam niya ito sa ating bida na labis nitong ikinatuwa. Sa kabilang banda naman ay nagtataka si Dummy kung paano siya nito nahanap. Dahil sobrang dami ng pintuan ng constellation na nagkalat, ipinaliwanag ni Scaredy na pamilyar na siya sa mana nito. Dahil minsan niya nang ipinahanap ang mga disciple ng kanilang master, sapagkat sa tingin niya ay naging constellation na ang mga ito.
hindi man niya nahanap ang iba ay nakita naman niya ang artifact nila ni Cookie. Kaya't nang pumasok siya sa Great Hall ay ang tangi lang niyang ginawa ay ang sundan ang pamilyar na essence of mana nito, matapos nito ay lumipat ang eksena na kung saan ay hiniram ni Juyok ang artifact ni Dummy kay Adelia. Nang makuha ito ay sinubukan niyang pumasok sa loob ng mental realm ng kanyang disciple, subalit hindi niya magawang makapasok sa loob nito na lubos niyang ipinagtataka. Kaya't tinanong niya si Dummy kung pinipigilan ba daw siya nitong pumasok, na mariin naman itinanggi ng disciple at ipinaliwanag na tila mayroong isang puwersa na pumipigil upang makapasok siya. Dahil dito ay tinanong na lamang ng ating bida si Scaredy na hindi ba't minsan na nitong sinabi sa kanya na hindi nito mahanap ang ibang bakas ng essence of mana ng iba niyang disciple. Kinumpirma naman ito ni Scaredy at ipinaliwanag na bagamat sigurado siyang naging constellation ang lahat ng kanyang kapwa-disciple ay nahihirapan naman siyang mahanap ang mga ito. Madali sana niyang makikita ang mga ito kung naging active silang constellation kagaya ni Dummy at Cookie. At maging ang mga artifact na katulad sa mga ginagamit ng mga itong sandata ay sinubukan niya din maghanap ng clue, subalit wala talaga siyang makita. Nang marinig ito ay tinanong ng ating bida kung sinubukan na din ba nitong tignan ang Sword of Insanity, tugon naman ng disciple na bagamat kamangha-mangha ang lakas ng artifact ay wala naman sa kanilang mga disciple ang gumagamit ng long sword, kaya't hindi na siya nag-abala pang tignan ito. At isa pa ay kahit tignan nila ito ngayon ay wala na silang maramdamang mana dito. Bagamat hindi sigurado si Juyok kung sino ang nasa loob ng espada ay kailangan pa rin nila itong tignan, lalo na't kailangan nila ng tulong upang labanan ang mga pangalan at ang Labyrinth Master. Nagtataka namang tanong ni Scaredy, kung paano nila mahahanap ang pintuan ng mental realm ng Sword of Insanity, dahil kahit ang mana nito ay hindi nila alam, at sa dami ng pintuan sa Great Hall ay matatagalan sila kung iisa-isahin nila ang mga ito. Nang marinig ito ay napangiti ang ating bida at sinabing mayroon siyang paraan, at ang kailangan lang nilang gawin ay galpihin ang lahat ng constellation na nasa arena, at saka nila titignan ang ibang mga pintuang natira. Matapos nito ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan, subalit bago sila magsimula ay inilabas ni Scaredy ang dati nilang tarangkahan na may nakasulat na Martial God Sect, upang malaman ng lahat kung kanino silang disciple. Hindi nagtagal ay nag-usap ang tatlo at napagkasunduan nila na ang kanilang uunahin ay ang mga constellation na may mga masasamang sinasabi patungkol sa kanilang master. Bagamat napatay na nila ang mga contractor ng mga ito ay ngayon na ang kanilang pagkakataon upang paliguan ng suntok ang mga ito. Samantala ang ibang constellation na nakakita ng pangalan ng sekta ay tinawanan lamang ito, dahil sa pag-aakalang matagal nang patay ang ating bida. Subalit bago pa makapagsalita ito ng kung ano-ano ay isang malakas na tadyak sa mukha ang tumama sa kanya. Nang makita ito ng kanyang kasama ay nagtataka ito sa nangyayari at tinanong si Dummy kung bakit niya ito ginawa, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang ang tatlong ito ay mga panatiko ng martial arts god. Hindi naman nagustuhan ni Cookie ang tinawag ng constellation sa kanila, at habang naghahanda siyang umatake ay sinabi nitong sila ang pinakamamahal na disciple ng kanilang master. Kasabay nito ay ang pagtama ng isang variation of dimensional slash na direktang tumagos sa mga ulo ng constellation, dahil sa nakita ay labis na namangha si Scaredy sa ipinakitang lakas ni Cookie, kaya't mabilis na rin siyang sumugod upang ipakita sa kanyang kapwa-disciple ang kanyang lakas. Matapos nito ay sa isang iglap tinamaan ng slash sa leeg ang 5 constellation ng hindi man lang ng mga ito namalayan, maging si Dummy ay inilabas na ang kanyang sandata at sinabing hindi siya magpapatalo sa mga ito. Pagkatapos nito ay malakas niyang itinarak ang punyal sa lupa kasabay ng pagpapalabas ng lason, dahil sa nakita ay nababahala na tanong ni Cookie kung balak ba nitong lasunin silang lahat dito, ngunit sinabi sa kanya ni Dummy na manood lamang ito. Hindi nagtagal ay naramdaman na ng mga constellation ang ginawa nitong atake, bagamat nagkalat ang lason ay piling mga target lamang ang naaapektuhan nito. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Cookie na kaya na palang kontrolin ni Dummy ang kanyang lason na naaayon sa sarili nitong kagustuhan. Maya-maya lamang ay napansin nilang naghihilom ng muli ang mga sugat ng mga bumagsak na constellation, kaya't napagtanto nilang hindi sila maaaring magpatayan, subalit hindi ito problema sa kanila dahil maaari namang galpihin nila ito ng paulit-ulit upang magdulot ng takot sa mga ito. Hindi nagtagal ay isang lalaki ang lumitaw sa Great Hall at nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng mga disciple ng ating bida. Ito ay ang Blade King, ang Guardian Constellation ng Truth Choi Clan na kinabibilangan ni Arin. Matapos nito ay lumapit sa kanya ang Feast King, ang Guardian Constellation ng Early O Clan na kinabibilangan naman ni Seiyok.
Nagtatakang tanong nito kung sino ang mga yun at walang awa ng mga itong inaatake ang ibang constellation. Ipinaliwanag ng Blade King na ang tatlong yun ay mula sa Martial God Sect, tugon naman ng Fist King na bagamat hindi niya pa nakikita sa personal ang mga ito ay narinig niyang ang pinuno ng sekta na yun ay ang martial arts god. Sinabi pa nito na ng panahon nila ay nagkalat ang mga balita na ang ating bida ang pinakamalakas sa lahat at madalas itong humaharap sa kaguluhan ng mag-isa lamang, bagamat marami siyang naririnig sa kanila ay ngayon lamang niya sila nakita. Naunawaan naman ito ng Blade King dahil alam niyang nanatili lamang ito sa kanyang martial school at hindi lumalabas upang makisalamuha sa iba. Saad pa nito na si Juyok rin daw ang nagturo sa kanya ng basic ng swordsmanship, at malaki ang pasasalamat niya dito, dahil nagawa niyang i-develop pa ang kanyang blade technique at malibot ang mundo upang patunayan ang kanyang sarili. Ginawa niya raw ito upang turuan ang mga tao kung paano labanan ang mga halimaw, subalit hindi katulad niya. Ang Fist King ay nakapagtatag ng sariling martial school at nagturo ng pakikipag laban sa maraming mandirigma gamit lamang ang kamao. Nahihiya namang sinabi ng Fist King na ang nangyari sa kanila ay isang malaking kabiguan, dahil nang dumating ang Tower of the End ay hindi pa rin nila napigilan ang pagkalat ng mga halimaw, at karamihan sa kanyang mga estudyante ay namatay. Saad pa niya na ginawa na nila ang lahat hanggang sa huli, subalit ang lahat ng kanilang paghihirap ay nauwi lang din sa kanilang kamatayan. Paglilinaw niya na ang kanilang martial arts ay itinuturo nila sa mga tao upang labanan ang mga halimaw, ngunit maging sila ay hindi man lang nagawang ipagtanggol ang sarili, kaya't nasabi niyang isa silang kabiguan. Wala naman pagtutol dito ang Blade King, at sinabi niyang kaya't hanggang ngayon na kahit constellation na siya ay hindi pa rin siya tumitigil sa pag-eensayo upang palakasin pa ang kanyang blade technique. Aminado rin naman ng Fist King na maging siya ay ganito rin ang ginagawa. Kaya't upang masukat ang kanyang kakayahan ay nais niyang labanan ang mga disciple ng ating bida. Napatawa naman ng Blade King sa narinig at pinaalalahanan ang kaibigan, mas makakabuti daw dito na huwag na makigulo dahil katulad ng martial arts god ay halimaw rin ang kanyang mga disciple, ngunit sa halip na makinig ay kaagad na nagtungo ang Fist King sa harapan ng tatlo, at malakas na isinigaw na nais niyang labanan ang mga ito. Nagtataka naman si Dummy at Cookie kung sino ang lalaki. Dahil ni minsan ay hindi pa nila ito nakita. Ipinaliwanag ni Scaredy na ang lalaki sa harapan nila ay ang Fist King, ang isa sa Guardian Constellation ng 5 Great Clans sa Korea. Sinabi ni Cookie dito na nakita naman ito ang ginagawa nilang panggugulpi sa ibang mga constellation, kaya't nagtataka siya kung bakit ito kusang lumapit sa kanila. Ipinaliwanag ng Fist King na ngayon lang siya nakakita ng karapat-dapat na kalaban, at narinig niya na pinakamalakas ang mga ito dahil sila ang disciple ng martial arts god. Mapagkumbaba naman itinanggi ng tatlo na sila ay malakas at hindi sila maihahalin tulad sa kanilang master, dahil ang tanging tao lang na maaaring tawaging pinakamalakas ay walang iba kundi ang kanilang master lamang. Natatawa namang sinabi ng Fist King na ngayon lamang siya nakakita ng mga taong ayaw tumanggap ng papuri, gayunpaman ay nais niya pa rin makita kung ano ba talaga ang kakayahan ng disciple ng ating bida. Hindi naman nagustuhan ni Cookie ang tabas ng dila ng lalaki at nais niya na sanang personal itong asikasuhin, subalit sinabi ni Dummy na siya na ang bahala dito, bagamat may kayabangan ang lalaki ay kinikilala sila nito bilang mga disciple at hindi panatiko ng martial arts god. Kaya't kung hindi nila ito tatretuhan ng tama ay madudungisan lang ang reputasyon ng kanilang master. Ayon sa turo ng kanilang master ay hindi mahalaga kung paano ka makikipaglaban, kung ang kapalit naman ay ang pagkapanalo. Kaya't ipapakita niya dito ang flow ng martial arts god. Nang makita ito ay mabilis na umatras ang Fist King at naghanda sa pakikipaglaban, habang pinapanood ang dalawa ay sinabi ni Cookie na masyadong mabait si Dummy, dahil kung tutuusin ay kaya niya agad itong tapusin gamit ang lason, samantalang si Scaredy naman ay nababahala bagamat malaki ang tiwala niya dito ay mas malaki naman ang kalaban at mabigat. Kaya't sa palagay niya ay siya ang dapat lumaban dahil sanay siyang lumaban kahit walang sandata. Seryoso namang tugon ni Cookie na wala itong dapat ipag-alala, bagamat palagi silang nag-aaway ay hindi maitatanggi na may taglay itong lakas kahit hindi gumagamit ng sandata. Sa kabilang banda naman ay malakas na tumadyak sa lupa si Dummy upang ilagay ang bigat sa kanyang binti, at nagpakawala ng isang direktang hammer fist strike patungo sa Fist King. Ngunit imbis na umiwas ay napagpasyahan niyang salagin ito gamit ang kanyang mga braso, dahil sa pag-aakalang mahina lamang ang atake sapagkat kaunting buwelo lamang ang nakuha nito. Ngunit lingid sa kanyang inaasahan ay sa sobrang lakas nito ay halos bumao na ang sarili niyang kamao sa kanyang mukha,
na nagresulta rin sa pagtilapon nito sa ere dahil sa lakas ng impact. Habang tumitilapon ay nagsisisi siyang minaliit niya ang kakayahan ni Dummy, hindi niya inaasahan na gagamitin nito ang sahig upang mas mapabilis at mapabigat nito ang kanyang atake, kaya't labis ang kanyang paghanga sa estratehiya at instinct na mayroon nito. Dahil dito ay hindi na daw siya magpipigil pa dahil alam niyang hindi basta-basta ang kanyang kalaban, kaya't nagpakawala ito ng isang bullet strike at sa pagtama nito ay nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog. Ngunit bagamat malakas ang atake ay hindi pa rin ito nagawang pinsalain si Dummy, sa halip ay nagawa nitong mapunta sa likod ng Fist King, at nagpakawala ito ng isang malakas na tadyak sa batok. Sa sobrang bilis ng atake ay bumulusok pa ibaba ang Constellation na direktang tumama sa sahig at nawala ng malay. Hindi na naman nagulat pa si Cookie sa pagkapanalo ng kanyang kapwa-disciple, sa halip ay nadismaya siya sa Fist King dahil hindi ito nagpakita ng magandang laban. Matapos nito ay nagpa siya ang tatlo na ipagpatuloy ng muli ang kanilang ginagawa, habang palayo sila ay palihim lamang silang tinitignan ni Varche. Matapos nito ay nagtanong ang ating bida dito kung kamusta na ang sitwasyon ng kanyang mga disciple, nagpalusot naman si Varche at sinabing hindi niya pa ito sinisilip. Dahil sa narinig ay nanggalaiti sa galit si Juyok at sinabing may tiwala siya dito na susunod ito sa kanyang utos, pinagagawa lamang niya sa kanya ang trabaho dahil hindi niya ito personal na mapupuntahan. Hindi lang masabi ni Varche sa ating bida na siya ay natatakot sa mga disciple nito, dahil para sa mga ito ay siya ang mortal nilang kalaban, dahil siya ang nagsakatuparan ng kalahati ng plano noon ng Labyrinth Master nang lumitaw ang Tower of the End. Habang nasa pintuan ay nagdadalawang isip siyang buksan ito, dahil kapag nahuli siya ng mga ito ay tiyak ang kanyang kamatayan lalo't wala na siyang kapangyarihan ngayon, subalit dahil sa pangungulit ng ating bida ay wala nang magawa ang Tower Master, at dito ay tumambad sa kanya ang malalakas na pagsabog. Habang nakatingin sa maraming nakabulagtang constellation ay sinabi niya kay Juyok na mukhang sa tingin niya ay nagawa na ng mga itong asikasuhin ang karamihan sa mga constellation. Hindi maiwasan ni Varche na mamangha sa mga disciple, dahil mas lalo pang lumakas ang mga ito, bagamat may kakayahan mag-evolve ang isang constellation sa pamamagitan ng training at perception, napakabihira naman itong makita. Ngunit habang abala itong namamangha sa labanan ay biglang lumabas sa kanyang harapan si Cookie na labis niyang ikinagulat. Nang makita ito ni Dummy ay napaisip siya kung alam ba ni Cookie ang sinabi sa kanya ng kanilang master na huwag gagalawin si Varche. Sa kabilang banda naman ay patay-mali siyang tinanong ni Varche si Cookie kung paano siya nito nakilala, dahil wala siyang matandaan na nagkita na sila dati. Hindi naman ito umubra kay Cookie at tinawag itong Mr. X Tower Master ng Tower of the End. Saad pa nito na malinaw niyang naaalala kung paano sila nito tignan dati sa tuktok ng tower na parang mga langgam lamang. Nang marinig ito ay hindi na alam ni Varche kung ano ang gagawin at hindi na nakapagsalita. Pagbabantang sinabi ni Cookie na nais niya sanang pagulungin sa sahig ang dating Tower Master, subalit sinabihan siya ng kanyang master na huwag ito galawin, kaya't sa ngayon ay dito na muna ito sa loob ng kanyang silid sabay sipa dito ng malakas. Pinaalalahanan niya pa ito bago umalis at sinabing hindi sila papasok sa loob ng silid nito, pero kapag sinubukan nitong lumabas ay sisiguraduhin nilang mas nanaisin pa nitong mamatay. Sa kabilang banda, habang kinukontak ni Juyok si Varche ay dumating si Yenlang at Arin gamit ang portal ng pusa. Sa pagdating ng mga ito ay nagtatakang tanong ni Yenlang kung ano ang nangyari dito, dahil kung pagmamasdan ang lugar ay tila nagkaroon ng isang digmaan. Sinabi naman ng ating bida na huwag na nito pansinin ang paligid. Dahil pinapunta niya ang mga ito dito upang pag-usapan ang susunod nilang gagawin sa pag-eensayo, at sinabi rin niya sa pusa na may iba itong aasikasuhin kaya't sa ngayon ay manood na lang muna daw ito. Matapos nito ay ipinaliwanag niya kay Yenlang at Arin na parehas silang contractor ng Incarnation Contract, at dumating na sila sa puntong nasasabayan na nila siya sa kanyang routine training. Sa madaling salita ay kailangan naman nilang mas maunawaan ang ability ng kani-kanilang constellation. Kaya't upang mas maunawaan ng dalawa ang ibig niyang sabihin ay hiniram ni Juyok kay Arin ang Blue Moon Blade, upang bigyan ang mga ito ng isang halimbawa. Habang nagpapalabas ng asul na mana ay sinabi nitong bagamat hindi niya pinagtutuunan ang perfect form ay sisiguraduhin niyang bibigyan niya ang mga ito ng tamang demonstrasyon. Sa paghawak ng mahigpit ng ating bida sa espada ay lumabas ang Transformation Lightning, at iwinasiwas ng malakas ang espada na nag-iwan ng isang slash sa bundok, at nagresulta sa pagkakahati nito.
Nang makita ito ni Black Cat ang pagkahati ng bundok ay naisip niyang mas malakas na ang ating bida ngayon kumpara nang ipinakita nito sa kanya ang paghati nito gamit ang space. Matapos nito ay ibinalik na ni Juyok ang espada kay Arin at sinabing pag-aralan nito ang timing at ang flow ng mana kasama ang kanyang constellation. Hindi nagtagal ay si Yen lang naman ang niyaya niya sa abandonadong gusali upang bigyan ng halimbawa. Bagamat sakit sa ulo sa kanya ang paggamit ng ice element ay hindi ito problema sa kanya. Nang makarating sila dito ay sinabi ni Juyok na manood itong mabuti, dahil isang beses lang niya ito gagawin. Kasabay nito ay malakas nitong sinuntok ang lupa at nagsimulang lumabas ang yelo sa paligid. Sa sobrang lakas ng atake ay halos mapalibutan na ang buong gusali ng yelo, at dahil dito ay hindi makapaniwala si Yen Lang sapagkat hindi lamang nagawang yelo ng ating bida ang gusali, maging ang paligid ay nagmistulang snowfield dahil sa ginawa nitong atake. Kaya't sinabi niyang kamangha-mangha ang ginawa nito. Ngunit sinabi lamang ni Juyok na wala itong dapat ikamangha dahil kapangyarihan ito ng sarili niyang constellation, at hindi magtatagal ay magagawa niya rin ito basta't palagi lamang itong mag-e-ensayo. Nang marinig ng dalaga ang winika ng ating bida ay labis niya itong ikinatuwa. Matapos nito ay napagpasyahan ni Juyok na puntahan naman ang pusa upang asikasuhin ang ipapagawa niya dito. Sa kabilang banda naman sa Great Hall, sinabi ni Scaredy sa kanyang mga kapwa-disciple na sa tingin niya ay natagpuan niya na ang mental realm ng kanilang junior brother.